sa nakalipas, ipinunla ng mga nauna sa atin ay ating pagyamanin. Ang kanilang karanasan ay pamanang kaalaman, sila'y karapat-dapat na tularan. Kabataan tayo na, sino nga ba ang susulat ng kasaysayan ng ating lahi? Tayo na, kabataan tayo na, kabataan tayo na. Suriin natin ang mga pangyayari ng ating panahon. Ang kasalukuy ay puno ng pagsubok, subalit di na tayo manliligaw, dahil ang kasaysayan ng siyang ating gabay. Kabataan lahat ay ating ibigay. Kabataan tayo na, sino nga ba ang susulat ng kasaysayan ng ating lahi? Tayo na, kabataan tayo na. Isang magandang araw sa lahat ng barkada ng Kasaysayan TV. Ito ang inyong VJAP na naghahatid sa inyo ng latest buzz tungkol sa ating kasaysayan. Nalaman natin na nais ng pamahalaan na mapadali ang pag-ahon ng Pilipinas sa krisis pagkatapos ng World War II, kaya tinanggap nito ang mga probisyon ng Bell Trade Act at ang Military Bases Agreement. Ano kaya ang naging epekto nito sa ating lipunan at ekonomiya? Umunlad tayo noon dahil yung pinaka-importanting bagay na tanggapin natin, bumagsak talaga yung ekonomiya. Umahon siyempre, nasa baba na tayo umakyat yung Pilipinas. Ang importante doon, anong klaseng pag-akyat? Yun ang tanong. Kasi nung nakuha natin yung war damage payment at saka yung bigay ng mga Amerikano kapalit ng Philippine Independence Act, saan natin ginamit yung war damage payment? No? Ang karamihan noon, ginamit natin siyempre pagbili ng mga makinarya, mga raw materials, mga iba't ibang mga importasyon. No? Kaya yun ang parang setting ng World War II sa Pilipinas. Sirang-sira yung Pilipinas, binombahan yung mga factory natin, lahat ng mga infrastructure, at kailangan natin na umahon. At kailangan natin, pinaka-importante, yung makakabili tayo ng mga kailangan natin sa labas ng bansa. Ang kapalit nga doon, yung Bell Trade Act. Operation Bell Trade. Kailangan kontrahin ito. Hindi ito pabor sa Pinas. Agent AB, Yes, boss? may bagong assignment ng mga Amerikano kay Presidente Rojas. By hook or by crook, gusto nilang mapurbahan ang Bell Trade Act sa Pilipinas. Paano yun magagawa, boss? Di ba, maraming miyembro ng Kongreso at Senado ang hindi pabor? Ang sagot sa tanong mong yan, Agent AB, ay nasa ating secret files. Ganun ba, boss? Pagkatapos bigyan tayo ng formal na kalayaan, 1946, ay yung mga Amerikanong kumpanya at individual dito ay bibigyan pa rin o ipagpapatuloy yung kanilang pribilehiyo, no, na pantay, no, equal rights as Filipino individuals and Filipino companies. Meaning, anuman yung pribilehiyo o rights ng Filipino company, bawa sa
ownership ng land at saka yung exploitation ng natural resources, ibibigay din yun sa mga Amerikano at Amerikanong individual, no? At ganun kasi ang sitwasyon bago bago ikalawang digmaang pandaigdig no? Kaya gusto lang nilang ipagpatuloy yon. Ibabaliwala yung ang mangyayari doon, ibabaliwala yung esensya ng kalayaan. Kaya pinutulan ng ilang mga sektor yon, no, katulad ng Hukbalhap at ng Democratic Alliance, no, na nagpatakbo ng mga kandidato noong 1946 elections. Nagpatakbo sila lalo na sa Pampanga, nanalo yung 4 na kandidato nila sa 4 na distrito ng Pampanga, panalo kasama si Luis Taruk. Ngunit dahil sila yung talagang matinding tumututol sa parity rights, no, ng Estados Unidos at saka itong mga kasunduan, hindi man sila pinaupo sa Kongreso. No? Itong mga congressman na karamihan ay mga Panginoong may lupa, ayaw nilang paupin kung inakusan nila itong mga nanalong kandidato ng Democratic Alliance na terrorism daw, fraud, no, sa election. Kaya yun ang dahilan kung bakit itong Hukbalhap pinagpatuloy yung kanilang armadong pakikibaka. Tama ba yun? Naisahan tayo, boss? Parang gano'n na nga. Pero alam mo ba na konting boto lang ang nagpasa sa Bell Trade Act? Dahil sa totoo lang, marami pa ring mga mababatas noon ang naniniwalang hindi natin to kailangan. Di ko kailangan ng tulong mo mapanlinlang. Di ko kailangan ng mga sandatang pandigma. Ang kailangan ko'y kapayapaan. Ang kailangan ko'y kapayapaan. Di ko makita ang aking sarili pagkat nilason mo ang aking kaisipan. Ang hanap ko'y tunay na pagkatao. Ang hanap ko'y tunay na pagkatao. Ikaw ang dahilan ng kahirapan sa bayan ko. Hay nako, Mara. Kaya pumayag si Rojas sa Bell Trade Act kasi sabi ng US, no parity, no money. Nagkakamali ka, Clara. Yun lang ang paraan para makabangon ng Pilipinas mula sa krisis sa ekonomiya. Pero kabutihan lang ng bayan ang iniisip niya. Hindi niya naisip pahamak ang bayan. Nakabuti nga, pero sa hasyendero lang. Bilang Pangulo, dapat kapakanan ng nakararami ang lagi mong iisipin. Dahil sa Bell Trade Act, umasenso ang mga hasyendero. Ang mga libo-libong kababayan natin magsasaka, umasenso rin ba sila? Hindi namin sinasabi ang alisin na sa mayaman yung lupa niya. Ang lupa hindi dapat gawing kalakal. Ang lupa gawing pinagmumulan producer ng pagkain. At ang magsasaka, siya number 1 producer ng pagkain. Hindi dapat na isama sa mga ordinaryong kalakal ng lupa. Yung hatian sa ani, 30 na lang sa may-ari, 70 sa magsasaka. Ayaw pa nila yun. We were channeled into a protected market, and it strengthened our agriculture, mainly sugar. And sugar, in fact, in the first 10 or 20 years after the war, it was one of the biggest agricultural exports of the Philippines. Of course, it had also a political and social consequence. It was the base of power of the sugar politicians. You know, they were sort of very influential in policy making in Manila. The dominance of the agricultural sector in the economy
ensured that the cabinet or the government had to consider the interests of the agricultural sector, which wanted continuation of preferred treatment or access to U.S. market. Hindi naman pala makakabuti sa bansa ang Belt Trade Act. Bakit tinanggap pa rin natin ito? Kasi maraming mayayaman sa gobyerno makikinabang kung ipapasa ang Belt Trade Act. Hindi kasi tayo binigyan ng maraming choice ng US. Parang take it or leave it yung sitwasyon. Tinanggap natin ito kasi kailangan natin ng pera para makaon sa hirap dahil sa gera. Kasi tingin nila basta galing sa US, tama na at para sa kabutihan natin. Importante sa atin yung Belt Trade Act dahil bumagsak nga yung Pilipinas, talagang walang sirang-sira yung ekonomiya at kailangan natin ng dolyar para makaangkat ng mga kailangan nating importasyon, no, para sa industriya. Ay hindi naman natin nakukuha dahil wala tayong export, wala tayong maibenta sa labas. Kaya ang pinakamalapit doon yung reparations payment ng mga Amerikano, no? Ang tinatawag doon war damage payment. The Philippines at the end of the war was really an agricultural economy with hardly any manufacturing enterprise. So therefore, the infrastructure for industrial development in the Philippines did not exist when the parity amendment was legislated or approved in the Constitution. Ayaw namin na ang lupa ay gawing kalakal. Bakit ngayon nasa kami ng wala pang 2%, wala pang 1%, mga mayamang sindero at kapitalista, kasabot pa ng mga dayuhan. Sabi namin, kung sino nagbubungkal ng lupa, dapat maging kanyang lupa. Ngunit sa lupang yan, hindi naibebenta. Sa'yo lang hanggat nagtatrabaho ka. Maililipat mo sa iyong anak, sa iyong pamilya, kung magtatrabaho sila ng gusto. Kapag pinabayaan ninyo yan, alisin sa inyo. At nung ipilit nila ang military bases, Mutual Defense Pact, Party Amendment, Belt Trade Act, lalo kami lumakas sapagkat naintindihan ng bayan yung aming paninindigan. Ganun ba? Anong ginawa ni Presidente Rojas tungkol sa problemang ito? Kanyang talumpati, I will destroy the hooks in 30 days. Lalo kami lumakas. Lahat ng ginawa niya ay dikta ng mga Amerikano. Kaya biniska kami para kami matatakang lumalaban sa gobyerno. Uulitin ko yun. Kailanman hindi ko matatanggap na kami lumaban sa gobyerno. Gusto nga namin makisama kami sa gobyerno, sa halalan kung pwede. Pero kami pinahirapan, lumaban kami. Ang aming paglaban, kung lang self-defense sa kanilang pananalakay. At nung ipilit nila ang military bases, Mutual Defense Pact, Party Amendment, Belt Trade Act, lalo kami lumakas sapagkat naintindihan ng bayan yung aming paninindigan. Ganito pa ang sinapit ng ating mga kababayang magsasaka, patuloy pa rin nilang pinagsilbihan ang ating bayan at ipinaglaban ang lupa, karapatan at kalayaan ng mga mamamayan. Kaya naman, tunay silang bida ng bayan. Ikaw na bisig ang siyang nagbubungkal, ikaw na pawis at dugo ang tanging puhunan, ikaw na bihag dukha't hinahamak, ikaw ay bayani, dangal ng lipunan. Itong tanikala ng pagkalipin mo, unti-unting dinudurog hanggang maging abo. Itong nakalukob na agilang dayo, pilit iginugupo ng layay mapasayo. Sa tuwina'y taglay, iba yung pag-asa, buo ang hangaring wakasan ng pagsasamantala. Sa daluyong ng daang libong nag-aalsa, itatanghal
tayong magsasaka. Hi, my hero. O di ba? Ang laki ng naitulong ng mga kababayan nating magsasaka noong panahon ng krisis sa ating bansa. Kayo naman, kung kayo ang bibigyan ng pagkakataong maging isang leader o officer sa inyong eskwela, ano ang gagawin nyo? Paano kayo magdidesisyon at sino-sino ang inyong pakikinggan? Mahalaga siguro na kung ako mismo ang kanilang lalapitan upang marinig ko ang kanilang mga daing. At kung sakasakali man, magtatakda ako ng aking mga magiging opisyal, sisiguraduhin ko na itutuon nila ang kanilang isipan sa mga mamamayan. Pamamagitan ng suggestion box, maaaring sumulat ang mga estudyante dito sa ating paaralan ng kanilang mga hinaing at pagkatapos ng kanilang klase ay babasahin natin ang mga ito at pagtutuunan ng pansin at gagawa ng reaksyon. Didinggin ko ang mga hinaing o mga daing ng aking nasasakupan upang sa gayon ay agad ko itong malunasan o mabigyan ng aksyon. O kung positibo man ang kanilang mga sinasabi, ay agad ko itong mapapaunlad. Kung bibigyan ng pagkakataong makapaglingkod sa aking paaralan sa pamamagitan ng pagiging leader nito, unay aking titibayan ang aking relasyon sa aking mga kapwa mag-aaral. Dahil tungo rito, nalalaman ko ang kanilang mga suliranin at hinaing. Painit na nga ng painit ang mga tagpo sa ating kasaysayan ngayong nasa ilalim na tayo ng bagong kapangyarihan. Ano kaya ang ginawa ng mga Pilipino noon? Yan ang ating aalamin sa susunod na episode ng KTV. Bye! Kabataan tayo na, sama-sama tayong magbalik tanaw sa nakalipas. Ipinunla ng mga nauna sa atin ay ating pagyaman.